ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Katapusan na ng kasamaan ni Carlos, mahuhuli na siya ng mga pulis, mako-corner na siya. Darating si Lyness at RJ para iligtas si Annalyn. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagtatalo sinang Morgana at Zoe dahil gustong sagipin ni Zoe si Annalyn mula kay Carlos. Ilang araw na ang lumipas pero wala pa ring Annalyn ang binabalik si Carlos. Kailangan ni Zoe magmadali dahil hindi na tumupad sa usapan si Carlos. Hindi na niya ibabalik pa si Annalyn. Inawat ni Morgana si Zoe na maging bayani kay Annalyn. Ayaw pumayag ni Zoe. Nagtatalo sila hanggang sa dumating si RJ. Napatigil ang dalawa sa sigawan. Nagtanong si RJ, "Zoe, is there something wrong? Bakit nagtatalo kayo? Ikaw Morgana, anong ginagawa mo sa anak ko?" Pinagtanggol naman ni Zoe si Morgana. Dad, wala, may pinagtatalunan lang kami pero okay naman na po kami. 'Di ba tita?" Nung una na nabigla si Morgana ay naging palangiting kunwari kakampi ni Zoe. Oo RJ, okay na kami. May gusto lang kasi siya na isang bagay pero okay na, nagkasundo na kami. Huminahon si RJ pero nag-oobserba. Sige Zoe, aalis muna ako dahil magtatanong ako sa mga pulis kung may lead na ba sila kay Annalyn. Tumango si Zoe na may halong kaba. Sige po dad, sana matagpuan na po si Annalyn. Balitaan nyo na lang po kami kung may progress na. Nakataas naman ang kilay ni Morgana. Nung makaalis na si RJ, nagsimula na naman ang pagtatalo ni na Zoe at Morgana. Nagpaalam na si Zoe para puntahan si Annalyn, pero hinila ni Morgana ang braso ni Zoe. Teka nga Zoe, napakakulit mo naman. Hinila ni Morgana si Zoe hanggang sa opisina niya. Nakaabang na rito si Olga. May posa siya na nakadugtong sa upuan. Para si Zoe ay sa kabilang butas ng kamay. Tumulong naman si Olga para maikabit ang posas. Nagagalit si Zoe. Tinanong pa si Morgana kung nababaliw na ba siya. Naiinis si Morgana sa katigasan ng ulo ni Zoe. Alam mo Zoe, pabayaan mo na si Annalyn. Pabayaan mo na siyang patayin ni Carlos. Tutal, magiging pabor yun para sa atin. Wala ka ng kaagaw sa mamanahin mo mula sa mga tanyag. Naiinis rin si Zoe. Mami, pakawalan mo ako dito. Kung hindi, sisigaw ako. Hindi naman natatakot si Morgana. Magsisigaw ka dyan. Walang makakarinig sa'yo. Olga, bantayan mo yan. Kapag makawala yan, ikaw ang sisisantihin ko. Umalis na si Morgana. Iniwan sina Zoe at Olga na magkaposas. Sigaw ng sigaw si Zoe. Tinatawag si Morgana. Pero nagbingi-bingihan si Morgana. Samantala, iyak ng iyak si Lyness dahil naiisip na naman si Annalyn. Bago umalis si RJ ay dumaan muna siya kay Lyness para magpaalam. Lynette, iiwan muna kita dahil kailangan kong mag-follow up sa mga pulis kung may lead na ba sa paghahanap kay Annalyn. Sabi ni Lyness, hindi rin makikita si Carlos dahil magaling siyang magtago. May naisip na akong paraan para mapalitaw natin si Carlos. Nakatitig si RJ kay Lyness. Nagpatuloy si Lyness. Naisip kong tawagan si Carlos para mas mapadali siyang makita. Ayaw ni RJ. Lyness, delikado ang iniisip mo. Alam mong baliw na yan si Carlos. Baka kung ano pang sabihin niya sa'yo. Hindi yan tutupad sa usapan. Pasasakayin ka lang niya. Kontra naman si Lyness. Wala na akong pakialam kung baliw man siya o nagpapanggap lang. Ang mahalaga sa akin, makita natin si Annalyn. Alam ko na, tatawagan ko na lang si Carlos, tapos uutuin ko siya, papaniwalain ko. Sagot ni RJ, sabi ko nga sa'yo Lyness, hindi ako papayag. Paano kung pati ikaw makuha ni Carlos? Hindi ako papayag na makuha kayong dalawa sa akin ni Annalyn. Delikado yung iniisip mo. Nagagalit na si Lyness. Hindi tayo pwede mag-antay. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik lang ako dito? Sabi ni RJ, ako na ang bahala. Nakikipagtulungan na ako sa mga pulis. Itatanong ko ngayon sa kanila kung may lead na sila. Maghintay ka lang dito. Lyness, aalis muna ako para magpunta sa pulis at maghahanap na rin ako kay Annalyn. Natahimik si Lyness. Bilisan mo RJ. Kailangan mo nang mailigtas si Annalyn.
Baka mahuli na ang lahat. Ayokong mangyari yon. Niyakap ni RJ si Lines. Maya-maya ay may tumawag sa cellphone ni RJ, ang pulis na nangunguna sa kaso ng pagkawala ni Annalyn. Alam ni RJ na pulis ang kausap, kaya in-speakerphone ang cellphone para marinig rin ni Lines. Hello General, kumusta? May balita na ba tungkol kay Annalyn? Mabilis na sumagot ang pulis. Yes, Doc RJ. Papunta na kami sa lugar kung saan tinatago ni Doc Carlos si Doc Annalyn. Meron pong isang foreigner ang nag-report dito sa amin. Papunta na po kami doon ngayon na. Lumakas ang tibok ng puso ng dalawa. Sige po General, i-message nyo sa akin ang lugar at susunod kami. Nagmamadali na nga sina RJ at Lines na lumabas sa Apex. Samantala unti-unti naglalakad si Dr. Kim hanggang matagpuan niya sina Carlos at Annalyn. Hila-hila ng tauhan ni Carlos si Annalyn. Pinukpok ni Dr. Kim ang lalaki hanggang sa nawalan ito ng malay. Nakita na ni Annalyn si Dr. Kim. I'm already here, Annalyn. I will rescue you. Nagulat si Annalyn. Laking pasasalamat niya dahil maililigtas na siya. Tumayo na sila. Si Jerry dito ay iniwan ni na Carlos na walang malay. Maya-maya, napansin ni Carlos na may ibang tao na naman ang tumutulong kay Annalyn. Nagmadali siyang puntahan si Annalyn. Inabutan niyang kasama na ni Dr. Kim si Annalyn. Hoy, saan mo dadalhin si Annalyn? Hindi siya maintindihan ni Dr. Kim. Nagpaputok si Carlos ng baril na nakatutok sa itaas bilang pagpipigil sa paglalakad nila ni Annalyn at Dr. Kim. Lumapit si Carlos. Unang sinuntok ni Dr. Kim si Carlos. Nagkaroon ng komisyon. Nagsuntukan silang dalawa. Nananalo na si Carlos sa suntukan. Mabuti na lang lumitaw si Jerry. Nagkamalay na si Jerry. Pinukpok ni Jerry si Carlos sa balikat. Sila na ulit ang magkasuntukan. Ayaw patalo ni Carlos. Nakipagsuntukan siya kay Jerry. Hinila na ni Dr. Kim si Annalyn. Binigay naman ni Jerry ang susi ng kotse na para makatakas na sina Dr. Kim at Annalyn. Nagmamadaling tumakbo sina Annalyn at Dr. Kim. Nag-agawa ng baril sina Jerry at Carlos hanggang sa matumba si Jerry, pero nakatayo rin naman agad. Nakakuha ng tiyempo si Carlos. Binaril niya si Annalyn, pero napatid si Annalyn. Mabuti na lang napatid siya kung hindi matatamaan sana siya ng bala. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis. Sumigaw na sa labas para balaan si Carlos na sumuko na. Doc Carlos Benitez, napapaligiran ka namin. Sumuko ka na. Nabigla si Carlos. Nanlaki ang mga mata. Sumilip sandali sa butas para makita kung totoo bang may mga pulis. Nung makumpirma niya ang mga pulis nga, tumakbo siya. Magtatago siya. Pakiramdam ni na Annalyn ligtas na sila. Pero umikot si Carlos, sinundan si Annalyn hanggang makakuha na naman siya ng tiyempo. Naagaw niya si Annalyn para gawing hostage. Nakatutok ng baril si Carlos, dahilan kung bakit hindi makalapit si Dr. Kim. Tumakbo na palabas si Jerry para i-report ang ginawa ni Carlos. Naiipit na si Carlos. Wala na siyang choice. Nagpunta na rin nga sina RJ at Lines sa lugar. Inabutan nila na hino-hostage ni Carlos si Annalyn. Iyak ng iyak si Lines. Sinigaw niya ang pangalan ni Carlos. Narinig naman siya ni Carlos at Annalyn. Nabuhayan si Carlos. Lines, mahal ko. Nandito ka na. Umiiyak si Annalyn. Nakikiusap na pakawalan na siya. Ganon din si Lines. Nakikiusap na pakawalan si Annalyn. Carlos, pakawalan mo si Annalyn. Ako naman ang kailangan mo. Palayain mo na siya. Ako na lang ang saktan mo. Napapangiti si Carlos. Gusto niya ang ideya ni Lines, pero ayaw pumayag ni Annalyn. Ganon din si RJ. Ayaw nila ilagay si Lines sa kapahamakan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita pumili tayo sa mga susunod pang episodes.